Welcome dito sa Goddess Barbello channel. This is a collective reading. Message for you. Love life. The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better. Yung love life mo ay mag-improve na yan. It's changing for the better. Yung basis ng katanungan mo ay involve yung romantic life mo at ngayon ay it's changing for the better. It's getting better and better and better. Ano pa ay energy mo ngayon? Judgment, self-reflection, judgment, and patience source in reverse to judgment na to. Mali yung judgment mo about sa panggagasip sa ng mga tao. Na mga gasip ng mga tao sa ano yun? Ano yung mga pinag-uusapan sa ng tao? Ano yun? Meron siya lang mga false accusation sa iyo, ganun ba yun? Hindi. Yung akala mo ay masama or parang negative yung kanilang pinag-usapan tungkol sa iyo, ganun. Pero ang totoo ay parang in-admire ka nila kasi the star. Ay! In-admire ka nila. Ang totoo ay in-admire ka nila. Ganun ang pinag-uusapan nila sa'yo. So, meron din talagang mga tao na minsan yung pinagchichismisan nila ay yung achievements ng iba, no? Na in-admire nila yung isang tao dahil sa galing niya o sa kung ano man. Kaya in-admire ka nila. So, yan. Kung sa tingin mo ay masama at scheme or plot yung pinag-uusapan nila sa iyo, nagagawa ka nila ng scheme or plot, or yung masama yung pinag-uusapan nila tungkol sa iyo, hindi. Kundi ina-admire ka nila na parang believe sila sa iyo. Mga ganun ba? Or nagustuhan ka nila? Nagustuhan ka nila? Parang ang ganda ng mga pinag-uusapan nila tungkol sa iyo. Ganun. Oo, ganun na nga. Ang ganda ng mga pinag-uusapan nila tungkol sa'yo. Yun daw. Clarification naman yun. Ano, kunwari, ano ba yung mga pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa'yo? Yung mga ginagasip nila tungkol sa'yo? Na makaka-recover ka din sa kahirapan. Kung naghirap ka. Or kung na-left out in the cold ka ng person mo, ay makaka-recover ka din dyan. Magkakaroon din ng improvements love life mo. Ganon. Hindi ka na ma-abandon pa. Maka-get out ka na sa mahirap na situation na wala din yung mga sufferings mo. So, dapat ganon, no? Yung marunong tayo mahabag pag nahirapan yung kapwa natin. Ganon. Hindi na pag nahirapan ay ngud-ngud pa natin. Ganon. Dapat marunong tayo maawa, mahaba, ganon ba? So, ano pa? Parang gusto nilang, merong mga person na pinag-uusapan ka, gusto nilang tulungan ka. May offer yun. Gusto ka nilang tulungan. Or kung person mo to, gusto niyang tulungan. Kasi merong lover's card. O gusto ko niyang tulungan ng mga tao na yan para ma-unite ka ng person mo, para hindi ka na ma-left out in the cold. Pwede ganun. Sino to mag-offer sa'yo ng cup of love? Person mo? Hindi, gusto kang tulungan talaga ng mga tao para ma-unite na kayo ng person mo. Para mag-iisa na kayo, para buo na kayo, para magsama na kayo, guys.
Parang ang ganda ng vibe ng mga tao ngayon sa reading ah. parang, parang mababait no. Walang kontrabida. Good. Good na energy. Nakaka-amaze. Nakakagalak pagka gano'n, no? Na merong mabubuting tao. Ayan. Ano pa? Kahit di na kayo tutulungan yan, pag para kayo sa isa't isa ng person mo, you will be together. May-unite kayong dalawa. Magiging happy at masaya ang buhay mo. No? Tinagalog ko lang. Happy. Magiging masaya din kayo together. Mamuhay ka ng gusto mong buhay. No? Na in love, satisfied, contented, fulfilled, buo ka. Kasi andyan na yung partner mo, yung person mo, or yung the one for you. Kasi may partner ka na. Hindi ka na nag-iisa o nagwa-wonder sino darating sa'yo. So, ano pa? Siguro naawa yung mga tao na yan sa'yo. Nakaramdam ng habag, awa, ganun. Naawa ba sila sa'yo? Tingnan mo. At may mga taong naaawa. Naawa sila sa'yo yung mga tao na yan. Gusto kang tulungan. Kung ano pa yan, yung mga gusto nang i-offer sa'yo. Na tulong. Kung naghihirap ka sa buhay, gusto ka nilang tulungan. Ganun. Maaaring offeran ka nilang trabaho. Offeran ka ng opportunity. No? May magbukas sa'yo opportunity na i-offer nila sa'yo. Ganun. Basta maganda lang intensyon na hindi masama yung kanilang intensyon. Kaya be careful din. Kasi hindi natin matansya yung utak ng ibang tao. At meron kasi mga scammer din. Panlinlang din, no? Kung meron mabuting tao, meron din kasing evil na tao. Meron din kasi mga paninlang at pwede kang papasukin sa traps nila and then bitag ka na pag pumasok ka sa traps nila. So, just make sure na reliable yung offer. So, ayan. Payong ano lang yan, payong kaibigan. Payo ng tarot reader. Ano pa? Ang energy mo yan. Malungkot ka. Parang matamlayin. Hindi ka kontento sa buhay mo. May kulang talaga sa buhay mo. May namimiss ka. Person mo yan. Yan na nga yun. It's your person. Sino ba yung person mo namimiss mo? Ayaw mag-invest sa'yo. Hindi siya generous. Ng time, effort, or anything sa'yo. Para bang, hindi marunong ng equal give and take. Yung may equal give and take na relationship. Parang, ang gusto niya, take lang siya. Ayaw niya mag-invest. Ayaw niya hindi siya nag-invest na sa'yo. Kung ano mang reason niya. Kung ano mang dahilan. Pero anong darating sa buhay mo when it comes sa love life mo? O sino ang darating sa love life mo, sa buhay mo? Sino ang darating? Meron nga. Kikilos. Meron darating. Gagawa ng movement yun. Chariot. Para bang nagmamadali ba yan? Na darating sa buhay mo? Nagmamadali nga. Chariot eh. Para bang may competition na kailangan niyang magmadali. Kumbaga sa race, no? Sa takbuhan ba? Kailangan niyang bilisan. Baka maunahan siya ng iba. There's competition. Baka maunahan siya ng iba. Kaya nagmamadali siya. Yan ang darating sa'yo. Yung tao na yan. Ano pa? Tungkol sa person na yan na darating sa'yo na naging bagay na chariot.
Five of Swords. There's conflict. Saan? Sa mind and heart niya. Nagtatalo yung isip at damdamin niya. Black and white, parang ano. Oh. Parang nag-struggle siya sa ano, yung nagtatalo yung isip at damdamin niya. Pero yan ang kanyang energy. Ano ba yung feeling sa'yo ng person na yan? Bakit namamadali talaga yan? Ano yung feelings ng person na to sa'yo? Na the chariot na yun na person? Nine of Swords, Two of Swords. Nakarecover na siya sa anxiety, guys, eh. Kasi in reverse. And ganoon na din sa yung parang na-stuck siya, naging clouded yung isipan niya, na-confused. Nakarecover na siya sa ganoon. Na this person could able to take action na. No, hindi na siya nag-overthink kasi hindi na stuck, hindi na confused yung isip na, hindi na clouded, pati yung damdamin niya. Wala nang mga nagka-cloud, mga ganoon. Wala na nang-atake sa isip niya, yung ganun ba. Hindi na siya nagkakaroon ng anxiety or yung parang yung isip ng isip lang na walang ginagawa, na parang na-stuck lang kakaisip, hindi na siya ganun. Kumbaga able na siya na gumawa ng move, action towards you. And alam niya na kung ano ang gagawin niya. Klaro na sa niya kung anong gagawin niya. Hindi na siya napapastuck ng anxiety and yung pag-overthink. Ano pa? Ang feeling sa'yo ng the chariot na yan, na person mo. Five of Pentacles, understanding. Five of Pentacles in reverse. Recover na to sa kung nag-suffer man to emotionally. Kung nagdusa siya emotionally, kung feeling na abandoned siya sa relationship by you, or na, maring ikaw to, na parang na-abandon mo siya ba. Pero, nakarecover na siya. So, ibig sabihin, hindi na to negative. Parang naging positive na to, and hindi na siya takot niyan na ipursu ka pagka ganyan. At umiiral yung pagiging understanding niya, understanding. At hindi na siya takot na magmahal. Inaalaw niya na yung damdamin niya na makaramdam ng pagmamahal, na deep love, na maging emotional sa'yo. Hindi niya na kinukontrol yung emosyon niya, yung feelings niya towards you. In love, nagiging understanding sa'yo kasi mahal ka niya. Upright ba to? Nabangga pa kasi yan eh. So yes, oo, dahil mahal ka niya. And talagang goal-driven siya na mapangasawa ka agad. Hindi na mapangasawa ka agad eh. Na mahalin ka niya. Na goal-driven siya na mahalin ka niya. At ano pa, goal-driven siya na talagang goal niya na makapiling ka na at makasama ka. Yun na nga, na makapiling at makasama ka. Ma-reunite kayong dalawa. Reunion, ma-reunite kayong dalawa. Ex mo, guys. See? Magkaroon ng new beginning sa inyo kasi in reverse. Endings and in reverse to. Na magkaroon ng new beginning sa inyo. So, see? Ano ang Sige. 3 kilo arroyo. Sige, Nay. Ano pa ang balak ngayon ng person mo na the chariot na to sa'yo? Anong balak niya sa'yo? Tingnan nga natin kung anong balak niya sa'yo. Ten of Wands. This person will take the responsibility. Siyempre, kung magsama na kayo, magkaroon kayo ng anak, pag asawa ka na niya, ay parang hindi na lang siya mag-isa, di ba? May responsibility na siya. So, talagang panindigan niya yung responsibility. Yun ang balak niya. Talagang, kung merong mga responsibilidad, ay akuin niya, panindigan niya. Buntis ka man, kung babae ka o hindi.
nabuntis ka na, nagkaanak kayo. Pero kung wala naman eh. Siyempre, pag nagsama na kayo, kung naisip niya dati na may responsibility siya, pag nagsama na kayo, lalo pag nagkaanak kayo, natakot siya sa responsibility. But dati ba takot ba yan sa responsibility? Ay, takot siya dati guys sa responsibility. That's why nag-antay pa siya. Kung kailan siya sa responsibility. Nagpagyan natin sa responsibility. Siyempre, pag may anak, may gasusin, no? Pag nabuntis, kung babae ka, pag mabuntis ka, kung sino may yung babae sa inyo, pag nabuntis, siyempre, pa-check up ka. Vitamins mo. Gatas mo, ma'am. Okay, ay. Pag nanganak ka, gusto sa hospital. Di ba? Siyempre, pag manganak ka, buti lang kung sa paltira, kayo, ay mura lang, no? Kahit pa nga, talagang magbabayad ka din. Pero meron naman na libre. Pero gagastos ka pa rin sa mga public na hospital, libre. Pero yun nga lang guys, pag sa public na hospital ako, talagang na-experience ko yun dun sa bayan sa Margarito. Diyos mio guys. Yung trato ng mga nurse at na doktor sa mga pasyente, parang hindi makain ng aso. As in, parang sumuin ka. Kaya napalaban ako dun eh. Isipin mo, EIE ka. Kasi nung nalaglagan ako, nakipag-galit pa ako na. Ayaw niya isara yung pintuan. May mga dumadaan na lalaki. Yung yung tingnan yung perta mo, kung may bata ba. Ay, bukas yung pintuan, nakabalandra pa may mga lalaki, buti kung mga babae lang kahit na. Ayaw niya isara. Nagalit ako. Kunin mo dun sa may ano. Tapos, pag magtrato pa sila sa mga pasyente nila, grabe guys, bastos talaga. Parang sinisigaw-sigawan lang. Pag sa mga public, ay ganun. Kasi libre lang daw eh. Yun ang rason ng mga... Yun talagang rason nila kasi libre lang daw doon. Pero bayad sila ng gobyerno, ha? Yung mga nurse doon at mga doktor. Gobyerno nang babayad sa kanila. Kaya paano libre yung serbisyo nila? Libre nga yung bayaran ng mga tao doon sa pagdating sa mga yung gamutan. Pero bibili ka pa rin ng gamot mo. Ganun. Yung check up, mga ganun. Siyempre, public yun eh. Gobyerno nagbabayad yun sa kanila eh. Papasahod buwanan eh, di ba? Kung na-experience yan sa mga public, ewan ko lang sa iba, doon sa Margarito dati, ako pa naman pagka mali talaga guys na wala talaga lugar, lalaban talaga. Initin pa may ulo ko, masakit yung puson ko. So, kasi wala sa lugar pag alam ko talagang mali talaga pag alam ko pag talagang kumbinsido ako, hindi tama talaga. Paglalaban ko kung ano yung tama. Ganun. So, parang isipin ko muna, ano ba yun? Parang mali yun Pag mapatunayan kong mali talaga, parang hindi tama yun, hindi makatiran niya na. Ganon. So, ano pa? Kaya maganda talaga sa private, kaso mahal nga lang talaga guys, no? Kunwari pag nanganak ka sa private, mahal talaga ang gastusin. O basta pag sa private talaga, mahal talaga eh. Siyempre magbayad ka pa ng check up. Pero itatrato ko naman ng maayos. Itatrato ko ng tao. Yung hindi ka bastusin. At yung trabaho nila ay may respeto. Hindi yung parang trato kang alam niyo yun guys. As in, ewan ko, sino naka-experience sa inyo na as in parang hayop pa yung trato nila. Parang ganun. Yung trato ng tao sa hayop. Parang ganun. Basta hindi talaga maayos yung trato sa sa public. Depende din siguro sa sa mga
nurse at doktor. Pero doon kasi sa experience ko sa Margarito ay hindi talaga maayos. Meron nga nanganak doon kawawa. Sinisigaw-sigawan siya. Parang sinusumo-sumo ba ganon. Ng doktora at ng nurse. Mga ganon sila. Totoo yan guys Yung kinukwento ko, hindi ako gumagawa ng kwento. Madami nagrereklamo doon. Madami nagrereklamo na ganun nga yung trato nila sa mga tao doon. Sa mga nagpapagamot. Kaya nagtsatsaga lang yung mga tao doon kasi syempre libre. Yung check up. Pero yung gamot mo, bibili ka pa. Syempre sa butika, check up lang naman at mga ano nila. Yung mga yung kunwari tahiin ka. O libre lang yun. Pero syempre bibili ka ng mga ghost mo. Yung mga ano mo. Kunwari nasugatan ka na malaki no. Syempre yung doktor na yung magtatahi niyan, libre lang talaga, no? Tsaka yung mga nurse na mag-assist sa'yo, libre lang doon. Pero yung gamot mo, mga ghost, mga pantahi mo, syempre, sa'yo. Dito sa Pilipinas, ganyan talaga dito sa atin. Hindi kagaya daw sa ibang bansa na lahat libre, pati yung gamot libre. Dito na naman sa Pilipinas yan kasi madaming kurakot kasi dito. Imbis na unahin yung pang-medical ng mga tao. Dapat ay libre pa nga yun, pati mga gamot Huwag pupunta ka sa mga ganyan kaso lang, madaming kurakot dito sa atin. Dito sa Pilipinas. Inuuna yung pansarili. Kasi madami sa kim talaga kahit makasarili. No? Lalo sa politika, sa gobyerno, ay ganoon talaga. Inuuna talaga yung sarili. Pinapairal yung selfishness, greediness. Ayan. That's why. Wait lang. Ano bang iniisip ng person mo na to sa'yo ngayon, ng person mo na to na the chariot? Iniisip niya ba? The high priest, wisdom. Ang pairalin yung wisdom, of course, yung maging understanding, palawakan yung isip niya. And yung pakasalan ka niya, the world, so that you will end up together, or this person will treat you with wisdom. Yung tratuhin ka niya ng yung may wisdom siya, yung hindi siya foolish, yung gano'n. So ano pa ay iniisip niyan ng person na yan ngayon na gagawin towards you, gano'n. Ay guys, ayun talaga, Ace of Cups. Mag-offer ng cup of love yun sa'yo. Mag-umpisa kayo para magkapag-umpisa na kayo ng mag-take na action niya, no? Pursue ka niya. Mag-offer ng cup of love para sabihin niya sa'yo kung ano yung naramdaman niya sa'yo, kung gaano kanya kamahal, para magkapag-umpisa na kayo ng relationship. Mag-umpisa na kayo ng relationship. Yan. Ano naman ang energy mo ngayon? Ang ini-embody mo energy ngayon. Ano ini-embody mo energy ngayon? Ito walang reversal to sa ganito. Ay, very strong, fiery, confidence, lalo sa kakayanan mo, sa abilities mo, matapang ka, brave, and makita sa yung strength, no? And assertive, passionate, powerful, kasi face dragon to at capable, ganyan. And ano pa ba yung meaning ng dragon? May focus ka kasi yung mata ng dragon dito. And you're hot. Apoy. So, ano pa? Ano pa ang energy mo ngayon? Ano pa ang energy mo ngayon? Balance, guys. Nag-heal ka. At, parang kalmado, relax, balance. And,
Ano pa? Okay. Ay, destiny. The mother. Maybe your destiny is to become a mother kung babae ka. Or ang maging magulang, no? Babae or lalaki, ang maging magulang ka. O baka magkakaanak ka na. Ay, magkakaanak ka na. O, parang magkaanak ka na. Pahalang. Pwede magkaanak ka na. O mag-umpisa ka na ng destiny mo. O ready ka na sa destiny mo. O kasi destiny, ibig sabihin ready ka na yan sa destiny mo. Or kung magulang ka na, you will be stable and feeling secured and komportable ka sa pagiging mother. Kung nanay, kung babae ka, pag nagkaroon ka ng anak o kung may anak ka na, gano'n. So, yan. Kung lalaki ka, edi father. No? May father ka, stable ka, o compatible ka na, o capable ka na. No? Capable ka na. Hindi compatible capable ka na maging mother kung babae ka. Hindi ganun eh. Ready ka na maging magulang, ganun ba yun? Ready ka na maging magulang. So, pag babae ka, ready ka na maging nanay. Kung lalaki ka, ay ready ka na maging tatay. So, ganun na lang, no? So, ayan. Ito na lamang guys, for collective reading. Ano ba gusto niyang buhay? Anong gustong buhay? Ng person mo na chariot, kasama ka. Tingnan natin Ay guys, garden, ang ganda. Yung palagi kayo nag-spend ng time sa garden ninyo, sa labas ng bahay, may mga puno ng, kung merong puno na basta puno na madaming bulaklak, pwedeng cherry, no? Sa lugar nyo man o sa lugar mo. O kahit anong puno, basta may mga puno at may mga bulaklak sa paligid, no? Ang ganda ng place, yan, ganyan. Yan ang gusto niyong buhay, kasama ka. You will spend time together with your future children. Talagang gusto niyo magkaanak kayo. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga bago dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko at pag-like naman po at pag-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-reso ng sa reading.